Iba din talaga kapag gusto mong tumakas. Kahit may bagyo, hindi mo papalagpasin. Ito yung naging biyahe ko papunta sa Blue Turtle Cove sa may Murong Bataan. Hindi pa ako nakakarating sa lugar na to. Kaya kung hindi ka pa rin nakakarating, panoorin mo yung video na to. Mag-aalas 6 na ng umaga nung umalis ako sa bahay. Sa Binangonan pala tayo manggagaling. Nag-double check muna ako ng mga gamit, nakakailanganin. Nung sa pakiramdam ko okay na at wala na ako nakalimutan, nag-umpisa na din akong bumiyahe. Itong araw na to pala yung merong papasok na low pressure area dito sa Pilipinas. Dapat bandang Quezon yung biyahe ko nito kaso merong bagyo sa Quezon. Kaya iniwasan ko na lang at humanap na lang ako ng ibang destinasyon. Dito pa lang sa bandang Taytay Rizal ay inaabot na ako ng gutom kaya kumain muna ako ng loob. 2 pirasong pandesal pa lang kasi yung laman ng sikmura ko nito. Ang hirap pa naman bumiyahe ng gutom. Lalo kung hindi mo kabisado yung dadaanan mo, hindi mo alam kung saan ka kakain. Mabilisang kain lang pala yun tapos sumibat na rin ako. Baka kasi abutan pa ako ng ulan. Makulimlim na rin kasi yung kalangitan pero meron pa rin naman nagpapakita ng pag-asa na hindi uulan. May konting nakasili pa rin na sikat ng araw sa langit. Kaya tuloy-tuloy lang sa biyahe hanggang makarating ako dito sa monumento. Kita ko nga dito sa Google Map na kapag liko mo dito sa may MacArthur Highway ay sunod-sunod yung traffic na dadaanan mo. Dahil weekdays to at peak hour din, kaya nag-expect na ako na may madadaanan akong malalang traffic. Pero kagandahan din naman nun para sa isang katulad ko na naghahanap ng sariwang hangin na yung bugso ng mga tao ay wala sa mga tourist spot. Kasi kadalasan naman kapag maraming tao sa isang lugar, automatic weekend yun. Kaya mas gusto ko talagang bumiyahe ng weekdays. Mas malaki kasi yung chance na tahimik sa mapupuntahan. Dito na din pala ako sa Bulacan at dito na ako nakaramdam ng matinding traffic at matinding lubak. Pero pagdating ko dito sa Pulilan Kutkut Road, medyo maganda na yung kalsada tapos malinis na. Hindi ko alam kung bakit dito ko dinala ni Google Maps. Akala ko nga naliligaw na ako dito. Kaya nung meron akong nadaanan na gasoline station, nagpagas muna ako. At ito yung unang karga ko ng gasolina. Pero meron pa naman akong natitirang 2 bars. Kaya lang kailangan ko na talagang magpagasolina. Sabi ko nga kay ate kung kakayanin ng 350 pero 280 lang yung kinaya. Tinanong ko din kay ate kung nasan lugar na ako. Tapos sabi niya sa akin nasa Baliwag, Bulacan daw ako. Tinanong niya rin sa akin kung saan daw ba ako pupunta. Sabi ko papunta ako ng Murong Bataan. Tinuruan niya pa nga ako ng mga ruta para mas mapabilis ako. Kasi parang nililigaw talaga ako ni Google. Pero okay lang kasi mag-isa ko lang naman. Okay lang kahit saan ako mapunta. Nagbayad na rin pala ako dito kay ate. Nagabot na rin ako sa kanya ng pangkape dahil malaking tulong din para sa akin yung ginawa niyang pagturo ng daanan. Tapos dito sa may Baliwag Pinagbarilan, dito ako pinaliko ni Google. Parang pinaiwas din ako sa traffic kasi sobrang smooth ng dinaanan ko dito. Kung alam nyo dito sa may Apalit Balukbok, dito ako pinapasok ni Google. Hindi kasi tayo talaga pwede dumaan sa expressway. Kaya kailangan natin magbayan-bayan. Tapos bigla akong naalala, wala pa pala akong butane na dala-dala. Kaya nung may nakita na ako na convenience store, pumasok na ako para bumili. Nakalimutan ko pa nga hubarin yung bag tsaka helmet ko kaya pinaiwan muna sa akin ni Chip. Bawal daw kasi sa loob. Ganun naman talaga, di ba? Tapos nung nandito ako sa loob, napansin ko yung kamay ko sobrang dumi na pala kakapiga ng silinyador. Kaya dinampot ko na agad tong butane para makapaglinis na ako ng kamay. Nagmamadali din kasi ako neto dahil may mga gamit ako na nakatali sa motor. Bumili na rin ako ng 2 dark chocolate para pampagana ng konti sa biyahe. Ito din pala yung pinakaunang stopover ko sa halos 2 oras na pagmumotor. At nung okay na, nakapagbayad na ako, tumuloy na ulit ako sa biyahe. Tapos nag-charge muna ako ng cellphone. Hindi na rin ako nakakuha ng ibang clip sa ibang nadaanan ko. Pero hindi ko pinalagpas tong lugar na to. Ito yung Rice Mills Apalit Balukbok Road. Ito yung una ko na daanan na talagang nakaramdam ako ng ginhawa. Hindi ko alam kung ilang kilometro to pero ito yung mga daanan na parang ayokong matapos. Binigyan din ako ng dahilan para tumigil sa spot na to dahil yung isang power bank na gamit ko nalobat. Cellphone lang kasi yung dala-dala ko na pang-video at pagkuha ng clip sa lahat ng mga nadadaanan ko. Buti na lang dala-dala ko yung isa kong power station heavy duty. Kaya hindi rin ako nagka-problema pagdating sa battery ng cellphone ko. Dumaan na rin yung mga ilang oras, nakapag-charge na rin ako. Dito sa may bandang Santo Tomas, San Matias, may nakasabay pa akong kalesa. Nakakatuwa rin makakita ng classic. Parang gusto ko nga pahintuin tapos kuhaan ko ng clip pero dumiretso na lang ako. Hanggang makarating ako dito sa San Fernando, Pampanga. Pero pagpasok ko dito hindi na rin ako masyado nakakuha ng video. Dito na ulit ako nakakuha ng clip sa kahabaan ng Dinalupihan Road. First time ko nga makadaan sa kalsada na to at akala ko talaga wala nang katapusan. Grabe, sobrang haba pala ng kalsada na to. Pero nag-enjoy ako sa daanan na to. Sobrang habang highway na wala man lang kalubak-lubak. Hanggang marating ko yung zigzag dito banda sa may Hermosa. Dito na ako nakakaramdam ng pag-ulan. Kasi nakikita ko yung mga bundok kinakain na ng ulap at namumuti na. Kaya inisip ko na agad sa mga madadaanan ko magkakaroon na ng ulan. Kaya nung nadaanan ko tong waiting shed sa may tapat ng Pinulot Elementary School, nagpalit na kaagad ako ng sandals at hinanda ko yung kapote. Ang hirap din kasi mabasa talaga sa biyahe. Lalo kapag yung tatagusan mo sa susunod na bayan hindi naman umuulan. Matutuyuan ka talaga ng damit. At sinalubong na ako ng malakas na ulan dito. At speaking of damit, naiwan ko pala yung damit ko sa bahay. Buti na lang meron akong pang-alternate na jacket. Kahit papano nung nabasa yung damit ko, meron pa rin akong pamalit. Tinuloy-tuloy ko lang yung biyahe ko dito sa Dinalupihan Zigzag. Hanggang matanaw ko na parang sumisilip na naman yung langit at nagbibigay ng pag-asa na hindi na uulan. Kaya lang nung makarating ako sa Subic hanggang umabot ako sa pamilihan nila ay umuulan pa din. Bumili lang pala ako ng isang pirasong salmon na nagkakahalaga ng 125 pesos. Ito na yung sasabuhan ko pagsapit ng gabi. Kung gusto nyo pala malaman kung magkano yung ginastos ko, check nyo na lang sa comment section kung magkano inabot. Para may idea kayo kung sakali man na dito kayo pupunta. Nung nagtuloy na nga ako papunta dun sa pupuntahan ko, nakakita pa ako ng isang unggoy sa daanan. Kawawa nga yung kalagayan kasi putol pa yung isang kamay. Wala nga
nga lang talaga akong dalang pagkain kaya hindi ko na naabutan. Hanggang narating ko tong kanto na to. Ito yung papasok sa Blue Turtle Cove. Kung sasadyain nyo to, dyan kayo liliko sa kanan. Yung daan dyan parang walang hangganan. Sobrang creepy ng entrada. Pero pagbaba mo, nandun pala yung paraiso. Saktong-sakto sa inaasahan ko. Malaki yung lugar tapos 2 tent lang yung nasa camping site. Napupuno daw to kapag weekend, sabi ni nanay. Dahil sa 250 nga lang din ang entrance fee dito tapos overnight na. Sobrang mura na nun, di ba? Kaya talagang dinadayo. Napakabait pa ni nanay. Maulan yung naging biyahe ko papunta rito. Pero nung pagdating ko, hindi naman na ganun kalakas. Isa sa mga nagustuhan ko dito, 2 tent lang yung naabutan ko. Kahit alauna na ng tanghali ako nakarating, ay meron pa rin akong pwesto. Araw to ng Martes kaya maluwag. Pero sabi sa akin ni nanay, yung nakabantay dito, nung nakaraang araw daw ay punong-puno sila ng guests. Kaya talaga mas panalo sa akin ang lakad na weekdays. Tanging yung gusto mo lang marinig, yung maririnig mo. Hindi mo na kailangan makipagpakiramdaman para sa respeto. Hindi kasi pare-parehas ng gusto yung mga pumupunta sa ganitong lugar. Yung iba gusto maingay, gusto nila may sound trip, gusto magulo, gusto nagiinuman, pero ako hindi. Gusto ko marinig yung original na tunog ng kalikasan. Yung parang kinakausap ka nila, yung biglang may tutunog na hayop o insekto, na hindi mo naman naintindihan yung hinuhuni nila, pero naintindihan mo yung ibig sabihin. Matagal ko na rin namang ginagawa to. Hindi ko lang talaga magawa ng madalas. Napokus kasi ako sa ilang pangarap at mga material na bagay. Sumabay pa yung pangarap ko para sa pamilya, na gusto kong mapabilis yung pagganda ng buhay namin. Pero nakita ko naman si Mrs. na masaya sa kalagayan namin ngayon, na mayroong maayos na nasisilungan yung mga anak namin. Hindi nagugutom at hindi pinapabayaan ng gabay ng Panginoon. Kaya siguro sa ngayon okay na muna yun. Andito pa din ako. Patuloy pa rin naman ako nangangarap at susubukan ko muna to pa rin yung isa kong kagustuhan, yung maglibot sa Pilipinas. Kaya kung ikaw na nanonood, kung interesado ka sa ganitong klase ng content, baka pwedeng palambing ako ng follow button tapos samahan mo ako mag-ikot sa Pilipinas. Ilang minuto na din yung dumaan, nakapag-setup na ako ng tent, naayos ko na din yung mga bagay na dapat kong ayusin. Umupo muna ako para makapagpahinga dahil sa haba din ng aking biniyahe. Mahigit 6 na oras din ako nagmumotor, pero para sa ibang batak talaga magmotor, mahina pa yon kung tutuusin. Naglakad-lakad muna ako neto at in-enjoy ko muna yung paligid. Mag-alas 6 na kasi to ng hapon kaya sinulit ko muna, natanaw ko yung dagat. Matapos ko lumanghap ng sariwang hangin ay inayos ko na yung mga gagamitin ko para makapagluto ako ng gabihan. Naghiwa na ako ng mga kakailanganin ko para sa papakuluan kong sabaw. Bumili ako ng isang pirasong salmon na nagkakahalaga ng 125 pesos. Kaya nga lang yung talipapa sa kanila hindi naglilinis ng isda. Kaya dito ko na lang din nilinisan sa pwesto. Buti na lang may malinis na tubig na ako dito dala-dala. Ito na rin yung ginamit kong pansabaw para sa lulutuin ko. Para sa akin, isa ito sa pinakamadaling lutuin pagdating sa mga ganitong lakaran. Hindi mo na kailangan mag-isa, tapos ilalagay mo na lang lahat ng rekado sa isang kaldero. Tapos ayun, tsaka mo lang titimplahan ng pampalasa. Kamatis, sibuyas, siling green, luya, yan lang yung mga nilagay ko dyan ng mga gulay. Yung pinaka-flavor na lang ng isda yung magpapasarap. Pagdating naman sa pagsasaing, hindi na rin ako masyadong nahasel. Shirataki rice naman yung dala-dala ko dito, kaya madali lang tulutuin. 1:1 ratio lang naman to. Sinukat ko lang yung bigas, tapos sinukat ko lang din yung mainit na tubig, tsaka ko pinagsama. Naghintay lang ako ng 8 minuto para maging maayos yung pagkakaluto sa kanya. Nung nakita kong okay na, nagsimula na din akong kumain. Dito na lang din pala ako kumain sa pinaglutuan ko dahil wala naman akong ibang kasama. Gutom na din ako ng mga oras na yan dahil itong kain ko na rin to ng lunch at saka dinner. Di na kasi ako nakapananghalian nung bumiyahe ko, kaya pinagsabay ko na lang dito. Dumaan yung mga ilang oras, nag-charge muna ako ng cellphone. Dahil cellphone lang talaga yung ginagamit ko sa pagkuha ko ng mga video. Mga bandang alas 9 na neto at nakakaramdam na rin ako ng antok. Pero bago ako matulog, gusto ko munang humigop ng mainit na tsokolate. Habang ini-enjoy ko ang mainit na tsokolate at ang kalikasan na regalo ng Panginoon, gusto ko lang magpasalamat kay Sir Michael Torda sa pagbibigay sa atin ng mensahe ng kaligtasan. God has special plan for your life. This plan is not to harm you, but to give you hope in the future. He loves you and wants the best for you. Trust in Him and His plans. Maraming salamat po. Matapos ko humigop ng mainit na tsokolate, pumasok na rin ako sa loob ng tent para makapagpahinga na. Kinabukasan, ito yung sumalubong sa akin pagbukas ko ng pintuan ng aking bahay-bahayan. Ito yung hinahanap-hanap ng mga mata ko. Dahan-dahang nagpapaalala sa akin na bawat pagmulat ng mata sa umaga, may panibagong pag-asa na nag-aabang. Yung nadama ko na yung kapaligiran at ang presensya ng umaga, nilabas ko na rin yung pagkain na aalmusalin ko. Inuna ko muna makapagpainit ng tubig para habang nagluluto ako, meron akong hinihigop na mainit na tsokolate. At yung tirang mainit na tubig naman ay ginamit ko paggawa ng kanin. Mabilisan lang yung hinanda kong pagkain dito para sa akin. Nagprito lang ako ng 2 itlog at ilang pirasong daing na pusit habang dinadama ko yung sariwang hangin ng umaga. Naghahanda na rin ako para sa biyahe ko pabalik. Nakatulog naman ako ng maganda-ganda dahil sa sarap ng lamig na yumakap sa akin. Nung makumpleto ko yung pagkain, kumain na din kaagad ako. Sobrang perpekto talaga ng mga ganitong pagkakataon. Ito yung hindi mababayaran ng kahit magkanong halaga. Hindi ako gumastos dito ng malaking pera. Tinulungan lang ako ng mga kagamitan ko para makatawid ako sa kung ano yung mga pangangailangan. Pauwi na rin pala ako nito pero bago ako umuwi, chinerge ko na rin yung cellphone ko. Hindi na din ako nakakuha ng clip sa pagbaklas ko sa mga camping gears dahil kailangan ko talaga mag-charge. Pero kung ano yung nadatnan ko dito, iniwan ko pa siya ng mas malinis. Ang pinaka na-appreciate ko sa lugar na to yung katahimikan. Yung mabait na pag-welcome sa akin ni nanay. At yung sobrang gandang kalmadong dagat.